Fill my heart as an offering to my King. Here I am, as an offering. Here I am,
Yes, God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa aming buhay, Lord God Jesus. Kami po humihingi, Panginoon, ng pagpapatawad, Panginoon, or kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, nandyan ka palagi sa aming kalagitnaan, Lord God Jesus. Iniimbitahan po namin, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God Jesus, upang ikaw manguna sa aming gawain, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, wala po kaming magawa, Panginoon, kung wala ikaw. Lord, hinihingi namin ang wisdom and knowledge sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang maintindihan ang bawat salitang aming babasahin sa iyong banal na salita, Lord God Jesus. Ikaw po ang mag-guide sa amin, Panginoon, tungkol sa iyong mga salita, Lord God Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord. At sa susunod pang mga araw, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan, Lord, pati ang aming pamilya sa Pilipinas, Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan lamang, Panginoong Hesus. In Jesus' name, amen and amen. Dito tayo na, mga kapatid, sa Book of Romans, chapter 4, verse 1 to 3 ako. Ang sabi dito, mga kapatid, bilang halimbawa kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyong si Abraham na ama ng mga Hudiyo sa laman. Basahin ko na lang siya lahat, mga kapatid. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may maipagmalaki siya, pero wala siyang maipagmalaki sa Diyos. 3. Dahil sinabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos, at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Amen. So dito, mga kapatid, nakikita natin, mga kapatid, no, na wala, kahit si Abraham, mga kapatid, ay walang maipagmamalaki sa ating mga mahal na Panginoon kahit siya'y matuwid, mga kapatid. At ang sabi nga dito sa verse 3, pero siya'y sumampalataya at malaki ang pananampalataya niya sa ating mahal na Panginoong Hesus, kaya siya itinuring na mabuti ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga kapatid. Alam naman natin na si Abraham ay pinangakuan siya na magkakaroon siya ng lahi. Siya ang magiging ama ng mga bansa, mga kapatid. So, yun lang ang aking maibahagi. Sabotable naman. So, sino ang, kung may mas makapag-explain or may makapag-share ng mas maganda, paliwanag, sa inyo po ang upuan. Oh. Dagdag o atak? Bro Jerry, baka may maidagdag ka. Nandiyan mas Bro Jerry? Si Pablo sa Roma, mga kapatid, no? Ngayon ay halimbawa niya dito si Abraham. Si Father Abraham, no? So, dito sa 4, ang sabi, ngayon sa kaniya na gumagaway, hindi ibinilang na biyaya ang ganti, kundi utang. So, Amen. mga kapatid, ito rin yung nabanggit
sa gawa, mga kapatid, tungkol kay Pablo, no? Ang sabi ni Pablo na meron siyang utang, no? O pananagutan sa mga marurunong at di marurunong, sa mga hintil at sa mga Hudyo. So ito rin yung halimbawa, ano, hindi siya biyaya kundi utang, no? May utang, mga kapatid, si Abraham. Sa 5, datapwat sa kaniya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katwiran. So ito yung pananampalataya na inano niya. Amen. Halimbawa ng si Father Abraham, mga kapatid. So sa 6, gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kaniya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. So, nagulo-gulo. So, diretso diyaon ang kanilang mga pagsasalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Amen. 7, ang sabi dito sa 7, ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. So, mapalad yung tao, para sa akin dito mga kapatid, ang sabi dito, mapalad ang taong pinatawad at kinilamutan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Halimbawa, ako'y makasalanan, ngunit humingi ako ng kapatawaran at ako'y nanampalataya, ako'y nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Parang ganun rin, pinatawad ka ng Panginoon, kinalimutan niya ang lahat ng nagawa kong kasalanan. Dahil sa kanyang pagmamahal at nakita niya yung pananampalataya at pagbalik loob at pagsisisi. Parang ganun yung pagkaintindi ko dito mga kapatid. Pagsunod sa kautusan, tsaka yung sa pananampalataya, di ba? Na ano na nga yung kasulatan, babase na ng Diyos sa pananampalataya ngayon ang panahon. Amen. Kaya, ang maitataas dito ay ang Panginoong Jesucristo ng mga kapatid. Amen. Kaya nga kahit si Abraham na nakasunod sa kasulatan, hindi siya binilang na matuwid dahil sa pagsunod niya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya Amen. sa ating Diyos, mga kapatid. Yung binasa ni Ate Princess, yan yung kasulatan doon sa unang tipan, sa awit, sa Psalms. Mapapalat yung kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad dahil nga sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang kamatayan ni Jesucristo ay sa ipagpapatawad ng kasalanan natin, nahugasan ang ating mga kasalanan. Ang kasunod doon, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ano yung nakatakip? Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nahugasan tayo ng kanyang dugo. Kaya Amen. hindi na patawad na yung ating mga Kasalanan. kasalanan dahil sa kanyang dugo na dumalo sa cross. Amen. Sabi ko sa ibang translations, yung walang, kung may kasulatan, ay yung may batas, tapos lumabag sa batas, pagkakasala na yun. So, wala talagang makakasunod ng sa batas. Kasi pag nasunod yun, may maipagyayabang yung tao. Sumunod ako sa batas. Ganun. Kaya nga, diba mayabang yung mga Hudyo. So, kaya pinabase na sa pananampalataya kahit yung kay Abraham. Amen. Diba pagtutuli? Palad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Hindi na ibibilang ng Panginoon dahil nga nahugasan niya na yung ating kasalanan. Kailangan na lang natin ay manampalataya na siya ay namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Amen. Sa ating kaligtasan. No? Sa 9, sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli
o tungkol din naman sa di pagtutuli. Amen. So, pumasok na naman dito yung pagtutuli, mga kapatid. Ang ano kasi nila palagi yung physical, no, ng pagtutuli. Amen. Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Sa 10, paano nga ito'y ibinilang? Nang siya bagay nasa pagtutuli o di pagtutuli? So ito yun, yung righteousness ni Abraham, kina-question nga ng mga niliglihan nga ng tanong, mga kapatid. Ito ba ay sa kanyang pagtutuli o hindi pagtutuli? Saan ba daw ibinilang ang righteousness ni Abraham? Paano nga itong ibinilang? Nung siya ba ay siya bagay nasa pagtutuli o di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. 11. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya ay nasa di pagtutuli. So, that time mga kapatid, hindi pa nakasunod si Abraham. Pero, meron na siyang pananampalataya. Amen. So, hindi yun nabase sa kanyang pagkatuli. Kasi sa ibang translation, yung ang tanong doon, nabilang ba si Abraham sa righteousness nung tuli na siya or hindi pa siya tuli? Sabi doon sa ibang translation. Sabi nga dito, nung hindi pa siya tuli. Amen. Upang siya ay maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya, bagaman sila ay nasa di pagtutuli, upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. Amen. So ayun mga kapatid, si Abraham, nabilang ay maano na ang kanyang pananampalataya bago pa man siya nakasunod doon sa pagtutuli. Mm. Mm. Tama. Para lang makasunod sa kautusan ba? Kasi nakasunod talaga siya kasi pinili siya ng Panginoon. Na Yung maging story ni Abraham. Yung kay Hagar lang. Yun lang yung istorya niya dyan lumita, di ba? Tungkol sa istorya nila na paparamihin yung kanyang Kaya anak, mula. Oo. lahi nila. Oo. Amen. Pinapaliwanag to siya, no? Pablo. Kaya Oo, yun. tinatanong niya. Kasi nga 'di ba, ang ano nga ng mga Hudyo, lagi nilang sinisingit sa kautusan. Sabi nga ni Pablo, hindi sa pananampalataya na dahil kay Jesucristo. But it doesn't mean na Labagin. ano ba to, wala nang kabuluhan Oo, yung kautusan, kautusan. kundi pinagtitibay yung kautusan. Kaya ang ginawa kay Abraham dahil sa pananampalataya niya, pero hindi pa siya tulino, tinuli siya Oo. para ano ba? Mapagtibay yung ano. Mapagtibay yung kasulat. Oo. Tapos pananampalataya. Dito sa 5 kasi nakakalito eh. Sobrang No, di ba? Itinutukoy dito siguro sa ibibilang na katuwiran. Matuwid sa kanyang paningin. Amen. Pero sa panahon ngayon, yung sinasabi nila sa mga ibang pananampalataya, maniwala ka lang, ligtas ka na. Ano ang ibig sabihin na? Sa panahon siguro sa Old Testament, ganun. Amen. Sinasabi ng Panginoon dyan, binibilang na katuwiran. Sa akin naman, panahon ngayon, sa akin naman ito, mula nung ipinako ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, no? Tayo nga ay wala naman tayong ginawa eh. 'Di ba? Tayo ay nahugasan, no? Dahil sa Kanyang dugo. dugo, no? Sabi nga tayo ay nahugasan, mga kapatid. So, talagang wala tayong time na yun, wala naman tayong ginawa. Wala yung ginawa yung mga tao. Pero sa kagustuhan ng Panginoon, tayo ay malinis. Na mismo yung kanyang dugo o kanyang buhay ay inaalay sa atin. Amen. Para kasi walang maipagyabang yung mga mm. na
kaligtasan ay dahil sa kanilang gawa na nakasunod sa kasulatan. Para ang may taas yung Pangalan mo. yung sa Kristo kasi siya ang naglinis ng ating kasalanan. Amen. Ganun talaga, ipag-ayay ba, nakasunod ako sa ganitong kautusan, 1, 2, 3, 4. Kasi nga, nagkakaroon pa sila dyan ng pagtatalo na ano eh. Naging hambog ka kasi. Hindi nila matanggap talaga na ang Panginoon ay nabuhay ng mga muli. Kaya talagang ipinapatutuo ni Pablo. at inalimbawa niya si David. Saka yung pinaglalaban Si Abraham. Si Abraham. Si Sa David, bagay, wala Abraham. yung kasulatan dahil dyan, pero hindi naman yung ibig sabihin. Amen. Atake. Tipan ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, na yung pananampalataya ay meron na kay Abraham bago siya tuliin, mga kapatid. Amen. Praise God. Ngunit, sinabi nga sa Genesis 17:11, at kayo'y tuliin sa laman kayo ng inyong balat ng kasama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo, sabi ng Panginoon kay Amen. Abraham. Kapatid, praise God. So, sabi dito, ang may 8 araw ay tuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. So, lahat ng lahim ni na Abraham ay talagang kasama sa pagtutuli, mga kapatid. Praise God. Amen. Ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang tagaibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin, sabi niya. At ang aking tipan ay sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan. So dito sa 14 ang sabi, at ang lalaking hindi tuli na hindi inuli ang laman ng kanyang balatang masama, ang taong iyon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. So, sa panahon nila, mga kapatid, talagang napakalaga yung pagtutuli. Amen. Kaya pinipilit ng mga Hudyo, yung mga na Hintin. kung hindi tuliin ng isang Hudyo ay ibinibilang ng Panginoon na hindi Malinis. Kabilang. sabi dito na mahiwalay sa kanyang bayan, sinira niya ang kanyang tipan. So, Amen. righteousness sa panahon nila yung pagtutuli, mga kapatid. Praise Amen. God. So, kabilang sa katuwiran ng Diyos ang pagtutuli sa kanilang kapanahunan. Praise God. So, sabi nga sa 11, at tinanggap niya ang tandaan ng pagtutuli sa isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya. Bagaman sila'y nasa di pagtutuli upang ang katwiran ay bilang sa kanila. Amen. Praise God. So, kay Abraham, may pananampalataya na siya dati, mga kapatid, nung hindi pa siya tuloy. Ngunit, sinaring ganap ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Pero yung tipan niya sa kanila ay sa pamagitan ng pagtutuli noong unang panahon, mga kapatid. So, ganun kahalaga yung pagtutuli sa kanila noong unang panahon, mga Amen. kapatid. Praise God. At sa 12, at ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, hindi pati naman sa mga nagsisilakan sa mga bakas niya o pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya'y di pagtutuli. So, yung bakas ng pananampalataya na sinasabi, mga kapatid, ay naroon na kay Abraham
bago pa siya Tuliin. tuliin, mga kapatid. Amen. Praise God. So, kung nangungusap ang Panginoon sa kanya, noong unang panahon, talagang sinusunod ni Abraham dahil naroon yung pananampalataya niya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sa 13, sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana sa sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Praise God. So, bago pa tuloy si Abraham ay naroon na yung pangako ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. May pangako na siya kay Abraham na pagpapalain niya ito. Praise God. At sa 14, sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Praise God. So, kung sa pamamagitan ng mga saklaw ng kautusan yung pangako, mga kapatid, ay hindi na tayo kabilang sa mga tagapagmana kasi na buhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. So, Amen. sabi ni Apostol Paul, kung sa kautusan lamang mapapakinabangan yung medyo mahirap liwanag praise God. So kung sa kautusan Mabase. Magbabase, oo. Kung sa kautusan lamang ibase, ay mawawalan tayo ngayong mga hintil, yung pananampalataya, mawawalan yun ng kabuluhan. Kung sa kautusan ibase ang kaligtasan. Amen. Amen. So sa 14, mga kapatid, sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang 15 na bro. sa 15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, natapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalansan. Amen. So, praise God. Yung tawag doon, yung kasama na verse ay sa Romans 7:5-10, mga kapatid, yung paliwanag ni Paul. Amen. So, sabi dito sa Romans 7:5, sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang pitang salarin na pawang sa pamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsibagbunga ng kamatayan. Praise God. So, praise God. Sa 6, datapwat ngayon tayo ay nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nanamatay doon sa nakatali sa atin. Amen. Ano ba? Nagsisipaglingkod tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. So, ang sabi nga ni Paul sa Romans 7:8, mga kapatid, praise God, datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan ay ang kasalanan ay patay. Sabi na dito sa 10. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. So sabi ni Apostol Paul na kung walang kautusan, hindi natin malalaman na
tayo ay nagkakasala. Amen. Praise God. At hindi rin natin malalaman kung walang kautusan ng kasalanan. Amen. So, Tama. Tama. Amen. Amen. praise God. So, kautusan mga kapatid na Mm. nalalaman natin na kung tayo ay nagkakasala na mga kapatid. Mm. Praise God. Sapagkat kung lumabag tayo doon sa kautusan na sinasabi, ay tayo ay nasa kasalanan na. Amen. So, nung wala pang kautusan, na ibig sabihin, hindi nila nalalaman na nagkakasala sila mga kapatid. Praise God sa harapan Amen. ng ating mahal na Panginoon. Mm. Ngunit nung dumating ang kautusan, doon nila nalalaman na sila ay Nagkasala. nagkakasala na sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, ngayon lamang mga kapatid, dagdagan ninyo kasi magaling maliwanag ko. Hindi ah. Sige, ayos lang bro. Amen. Ang maliwanag Malalim lang. kasi ito eh. Mm. Kaya itagdag ko rito sa sa 14, yung sabi dito na nawawalang kabuluhan ang pangako. Ano ba ang pangako? Dito sa Galatians 3, 10 hanggang 14. Sabi dito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Diba? Ang kautusan ay nagdudulot ng galit. Mm. Kaya yun, may sumpa pala. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan Amen. upang gawin nila. Mm. 11. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Sa 12, at ang kautusan ay hindi pananampalataya, ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. 13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Oo, sumpa ng kautusan. Kaya kinailangan ng Diyos na magkaroon ng laman para tubusin nga tayo sa sumpa ng kautusan. Amen. Pero sinasabi nila na ang kamatayan ng Panginoon, yung binibreak niya yung law. Mm. Yan pala yung purpose ng kautusan. Kasi may sumpa, naging sumpa ng palayaon. Na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Amen. So yun pala yung pangako ng ating, diba sa Acts 2:38 ang pangako. Kaya kung ibabase nga sa kasulatan, mawawalang Saysay. kabuluhan yung pangako ng Diyos sa Espiritu Santo ng ating Amen. Yeso Cristo. Sa Galatians. Amen. Amen. Yung covenant, ang purpose ng covenant, doon din yung presensya ng Panginoon. Pero para sa mga Israelitas lang yun. Mm. Yung covenant. Covenant, ibig sabihin yung agreement nila. Agreement. Para sa mga Israelites lang yun. Para sa mga Audio. Amen. Tapos yung covenant na yun, yun yung 10 Commandments na nandun sa loob. Mm. Doon yung kapangyarihan ng Panginoon at saka ang presensya ng Panginoon. Tsaka yun, kung ang Espiritu Santo ang pangako, di ba? Kahit wala sa physical ang ating Panginoon Jesus dito, yung Espiritu niya, di ba, nandito Oo. sa atin. Mm. So, kung Amen. wala yun, hindi mawawala. Mm. Tsaka ako siya yung nag-guide eh. Mm. Siya yung magbibigay sa'yo ng wisdom sa mga bagay na katulad ng ganyan. Pinag-aaral. Kasi kung wala yun, hindi natin maunawaan yan. Parang ano lang sa atin ng librong yan. Ang aklat ng Biblia. Parang O ano lang.
utak kasi kautusan. Yun ang At mangyayari. saka hindi mo na parang sa walang bahala mo na ang Panginoon dahil nakapokus tayo sa kautusan. Ang sa akin naman, dagdag ko doon sa 15, basahin ko lang siya. Sabi dito, ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Oh. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. So yun na nga, no, malinaw yung sinabi ni Bro Jerry kanina, na kung wala ding kautusan, hindi natin malalaman na lumalabag na pala tayo, na nagkakasala na tayo sa mata ng ating mahal na Panginoong Hesus. Tulad ng sabi ni Bro Franz kanina, 'di ba, yung tanong mo kanina na mawawalang kabuluhan yung kautusan, 'di ba? Sinagot din si Pablo yung nagsabi na hindi nawalang kahulugan kundi mas lalong pinagtibay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Nakatalaga ang mga Hudyo tsaka mga kasi yung mga ano din. Pero, nakapractice naman. Oo. Kasi talagang nakahawak lang talaga sila dun sa kautusan no? Mm. Sa kanila kasi yun Kaya talagang kung mayroong extra, nakahawak sila dun sa kasulatan, tapos kailangan tulihin kasi hindi yung nakaano sa nakalaman dun sa Kasi ang kautusan sa mga Hudyo kalimitan, di ba? Tapos sa mga Hintil ay wala. Devoto sila. Talagang maaano mo na talagang hanggang sa ngayon, yun yung pinangahawakan talaga din ng kautusan. Amen. Si Father of Faith, si Abraham naman. Magiging binhi din tayo. Amen. Kasali tayo sa binhi. Pero Hindi lang. hindi ko dito yan, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Di ba ang pangako nga ang Espiritu Santo? Para Amen. lumagi siya sa lahat ng binhi. Itong generasyon ni Abraham, tayo yung mga bagong tao. Para lumagi sa atin yung pangako ng Espiritu Santo. Ito, gusto mong basahin ko, Bro Franz, dito sa translation ko? Sige na. Hindi pa siya tapos eh. Hindi pa siya tapos Sige eh. na pa mo. Sige. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham. Amen. Tumutukoy ito sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon na Ama nating lahat. Amen. Tapos, kasi, di ba, mababasa naman natin yung tanong ko nung nakaraan. Yung sinabi ni Nguday na hindi naman binabaliwala yung kasulatan. Kung walang kasulatan, hindi natin na malalaman yung Mga bawal. Pagkasapat. Batas, kasi bawal. nasa biyaya tayo, di ba? Mm-mm. Say by grace man. Paano mo malaman kung walang 10 commandments, kung nagkasala ka ba o hindi? Tama. Yun din. Hindi mo alam. Kasalanan pala ako. Kasi ang mga kasalanan natin, ando naman sa 10 commandments na kung lumalabag ka na ba o hindi. Ano tayo, medyo konektado kasi tayo. Dati galing tayong Katoliko. Parang equal pa rin yan sila. Kaya Yung medyo- kasulatan at saka yung grace ng Panginoon or mismo panampalataya, 10 commandments and grace. So equal lang sila. Kung manampalataya ka sa ating Panginoon, sa grace, nanampalataya ka sa ating Panginoon, nanampalataya ka rin sa kasulatan. At ang kasulatan, yun yung salamin mo. Upang hindi ka makagawa ng Papaunawa kasalanan. sa'yo ka. Kasi kung nagkakasala ka ngayon, ay si by grace. Hindi lang. Tapos nagkasala ka. Sa 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ito yung kay Abraham. Sa harapan ni Yaong kaniyang pinanampalatayanan sa makatuwid bagay ang Diyos. Kaniyang pinanampalatayanan sa harapan sa makatuwid bagay ang Diyos. So, ito yung pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoon na nagbibigay buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Lalim.
Basahin mo ngayon, Day, sa 17. 17. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama. At ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Amen. Lalim, no? Continue natin. Sige. Palataya na pinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na gayon siya may mga 100 taon na si Abraham at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. So ang panampalataya kasi pero may panampalataya talaga si Abraham. Amen. Nakaroon sila ng anak. Mm. Kasi ang pangalan talagang Isaac is meaning to say yan, itatawanan. Laughing person. Yung pangalan na Isaac. Masayahin. Bakit? Hindi. Bakit nagkaanak pa sila na ang tagal-tagal na nila? Matanda na. Yung Isaac na meaning niyan. Ano ko yung kay Pastor Mario katatawanan pa lang Isaac ang pangalan. Amen. Tapos, ang pananampalataya niya sa ating Panginoon, ngayon ang sinasabi dito, sa yung ating Ama. Kasi pag ang kasulatan, yung sinabi ko kanina, equal talaga. Kasi paano mo malaman yung kasulatan na yung kasalanan mo kung wala ang kasulatan. Amen. We are saved by grace. Ang sinabi ko sa iyo kanina, bro, na hindi naman hindi binawaliwala yung kautusan kasi nasa biyaya tayo or by grace. So hindi ibig sabihin na nasa biyaya na tayo is gagawa tayo ng kasalanan para magsagana ang kasalanan. Amen. Ano ba yun? Makakasalan na nga tayo kasi under by grace tayo eh. Kahit gagawa tayo ng kasalanan, save pa rin tayo kasi nasa biyaya tayo eh. Sabi naman ni Pablo, huwag namang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Amen. Kasi kung hindi tayo, although ang Panginoon, yung kamatayan natin noon is na-break niya yun. So hindi na tayo, kung gagawa tayo ng kasalanan, nandun tayo sa utusan na lang. Isip mo is mga cares of life mo sa buhay, ganito ganyan na magkakaroon ka ng ibang bagong business or mga plano mo sa buhay. Yun yung mga cares of life. Dito sa mundo lang yan, mga kapatid. Ang ibig mong sabihin ba yung sa save by grace na dahil sinib na tayo ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Hesus, pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Sabi ni Pablo. Kaya nga, tama, sinib tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngunit tulad nga ng sabi natin na mayroon tayong dapat, may proseso, may gospel. Kasi yung gospel, kailangan natin yung sundin. Pero kahit nagawa mo na yon na porque sa biyaya tayo sa biyaya tayo nakapaloob na naligtas tayo, gagawa pa tayo ng kasalanan. Hindi, kasi nga, hindi, Sa verse 1. oo nga, parang ganon. Nagtanong lang Pang si, biyaya makapanagana. nagtanong nga lang si Pablo dyan, di ba? Tulad nga ng itinuturo ninyo sa evangelism na mayroon tayong proseso. Hindi porkit niligtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang sa kanyang dugo ay pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Mayroon pa ring process na kailangan nating gawin, yun ay ang pagsunod ng kanyang gospel. 'Di ba? Yun ang gawa na natin ngayon, di ba? Kung gagawa ka ng kasalanan, para yung kasalanan, Kasalanan. Oo. kasi yung kasalanan, pinatay mo na eh. Ulitin mo na naman ulit, oo. Sa pangitan ng pagtupad mo sa Gospel. sa gospel ng Panginoon. So kung gagawa ng kasalanan, binuhay mo yung kasalanan. So andun na naman yung kasalanan. Sa bagay, tama. So, Kasi
Tinipli ko hanggang 8. Doon ko nalaman yung verse na to. Hanggang 8. Kaya nga 'di ba ang paghingi ng Maganda ang romance talaga, malalim. kaya nga 'di ba ang paghingi ng patawad araw-araw din. Oo. Oo. Kasi araw-araw din ang tao nagkakasala. Oh, kasi bilang Dahil sa nasalaman pa. Amen. Kaso, kasi yung yung kasalanan paulit-ulit, parang Oo, hindi, yun ang hindi ano talaga din sa yun ano. eh. Hindi kaya sa Patay, mga... tapos patay yung kasalanan within 1 week. Although Kasi- tayo naman, makasalanan talaga tayo. Oo. Subject Oo. of Oo. sin Kung talaga eh. may iba kasing tao na alam mo na nga wala ba mga bagay na sobrang na talaga na malala na alam mong mali, Gagawin gusto mo pa rin gawin. Mm. Di ba? Okay lang yung nagkasala kasi siguro na hindi mo naman sadya, pero alam mo yung mali na nga, sinadya mo na Ginagawa mo talaga. pa, oo. Oo. Ayun talagang Oo. talaga. Katulad ng halimbawa nung pag ang trabaho mo yung nakasalalay, halimbawa, o kaya reputasyon mo. Di ba may nangyayari yung ganyan na naiipit naman sa alam niyang kasalanan, ginagawa pa rin niya kasi pag hindi mawala siya ng trabaho, o kaya papatayin siya ng mga Hindi kung malataas. sa trabaho mo naman, trabaho mo yun. Di ba lang sa trabaho na illegal na yun? Yun nga, di ba mayroong ganun? Okay, rules mo yun sa government eh. Na may i-read kayo na Basahin natin sa 16. Sabi dito sa 16, Na nakikat soft drinks ba naman? kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudiyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudiyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham sa Ama nating nasa langit. 17 gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Si Abraham yun, di ba? Sa harapan niya ang kanyang pinananampalatayanan. Sino ba ang pinananampalatayanan ni Abraham? Sagot niya sa makatwid bagay, ang Diyos. So, ang Amen. Diyos, pinanampalatayanan ni Abraham, ang Diyos nga nagbibigay ng buhay sa mga patay. Kasi di ba, paulit-ulit sinabi na ang Diyos ang nabuhay ng muli kay Jesucristo. Amen. Mga patay. At So kaya pala no, kasi yung formula na dati nilang pinaniniwalaan, hindi naman tayo makajudge sa Old Testament, yun ang mga tayo naniniwala sa ating Panginoon. Yeah, Spirit pa eh. Amen. Commandments. So sa panahon sa New Commandments, New Testament, so kung hindi ka pala mananampalataya talaga, Wala. kasi kung hindi ka mananampalataya sa Panginoon, kumpara mo sa mananampalataya sa Panginoon, na namatay sa Panginoon. Kasi ang unang Panginoon yung unang nabuhay muli. Mananampalataya ka talaga, so mabubuhay ka na. Amen. Kasama niya. kaya nabasa natin, di ba? Logic ba? Yung mga namatay sa kautusan sila hatulan. Oo, amen. Pero tayo ngayon sa pananampalataya, pananampalataya tayo hatulan. Pero tulad nga nung nabasa din natin, kailangan ang pananampalataya is kasamahan natin ng gawa. Hindi pwedeng paro pananampalataya lang. So pagdating ng rapture, nabasa natin yun. Pagdating ng rapture, sila yung unang bubuhayin. Oo. Palataya, wala yan. Patay pa rin yun, hindi pa bubuhay ng Panginoon. Sila nga yung maiwan sa Great Tribulation, di ba? Nasa natin yun. Oo, binasa natin yon. Yung na andito na hindi mo nang palataya sa Panginoon. Kaya nga, yun nga ang sabi ko. Hindi yung mga patay ba? Kaya ang mga patay. Ang mga patay doon, yun bubuhayin pa sa pagdating ng judgment eh. So, hindi siguro. Right from judgment na. Judgment from. Ano Abraham mga kapatid, no? Amen. So, sa 20, sabi dyan. 20 ako eh. Oo. Oh. So, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nangalilangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. So, dito mga kapatid, si Abraham, hindi talaga siya nag-alinlangan sa pangako ng Panginoon sa kanya, mga kapatid.
Hindi siya nanghina. Bagkus mga kapatid, lalo siyang lumakas. Amen. Nag-di pa yung pananampalataya niya, tumibay pa lalo ang pananampalataya niya sa mahal na Panginoon. At pinapupurihan niya to mga kapatid. Talagang ang pananampalataya ng ni Abraham ay talagang malumakas pa talaga. Lalong tumibay. Tumibay, umigti sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. At ito'y pinapupurihan niya mga kapatid. Amen. So sa 21, at lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang magawa noon. So dito mga kapatid, dahil sa sa pinangahawakan ni Abraham na pinangako ng Panginoon, talagang nagtiwala siya mga kapatid, no? Ang hope niya talaga na ang pangako ng Panginoon ay tutuparin ng Diyos. Amen. Natutuparin yung Panginoon ang pangako niya sa kay Abraham. So yun talagang pinangahawakan ni Abraham mga kapatid. Kaya lalong tumitibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So sa 22, dahil dito ay ibinilang naman na katuwiran na kanya. Na kanya ba? Sa kanya. So dito mga kapatid, dahil sa pananampalataya ni Abraham mga kapatid, itinuring siyang matuwid ng ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Sa pananampalataya na meron si Abraham mga kapatid. Ayun lang, sabot-abot. Amen. Sa experience kasi ni Abraham, narinig ko kasi yan nung preaching ni... Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat na sa kanya ibinilang, kundi dahil din naman sa atin. Kasali pala tayo mga kapatid. Amen. Intil na, no? Pagkatapos sa mga intil mga kapatid, damay na, no? Na ibinibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya na bumuhay na maguli sa mga patay. Amen. Kay Jesus na ating Panginoon, tungkol yan sa Kanyang Ebanghelyo mga kapatid. Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan. Dahil nga sa ating mga kasuwayan mga kapatid. Gumawa ngayon ng Panginoon ng Ebanghelyo, Gospel, no? Para sa ating kaligtasan upang tayo ay mapabilang doon sa isinulat mga kapatid ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng tao na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Yun ang ano ngayon mga kapatid. Ang purpose kung tayo ay magiging ganap o matuwid sa harapan ng Panginoon, yung tayo ay mananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at tayo maniwala na ang Diyos ay nabuhay na maguli sa mga patay. Amen. So, itong buong chapter na ito mga kapatid, talagang tinuturo dito ni Apostol Paul yung patungkol sa pananampalataya. Nag-aalarm yung washing machine. Amen. Apostol Paul is patungkol sa pananampalataya. Amen. Na ginawa niyang example yung character nga ni Abraham na kahit wala pa yung kasulatan ni Moses mga kapatid, mayroon ng pananampalataya si Abraham. Kaya ngayon, ang nangyari ngayon mga kapatid, so mas lalong pinagtibay nga yung kasulatan kay Moses mga kapatid na pinagtitibay sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya mga kapatid. Kaya nga yung by grace through faith. We are saved mga kapatid kasi yung grasya nga ng Panginoon, yung habag ng Diyos ay nangyayari yun dahil doon sa pananampalataya ng hintil. Balikan mga kapatid. Yung tinuro ko nung nakaraan sa gawain. Nilingap ng Diyos yung hintil na hindi naman talaga dapat kasama sa, hindi naman talaga priority ng Diyos na iligtas.
nilingap ng Diyos or yung habag ng Diyos, yung mercy ng Panginoon is nagkaroon ngayon tayo dahil sa ating pananampalataya. So, sa tinuro ni Apostol Paul, mga kapatid, na hindi na babaliwala yung kasulatan, yung sa Old Testament, mga kapatid, kundi mas lalo yung pinagtibay ng pananampalataya ng mga hintil natin. Pananampalataya saan, mga kapatid? Doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, na ang ating akong Panginoon ay namatay, buhay muli sa mga patay, mga kapatid. So, yun. Talagang tinumbok talaga ni Paul yung pananampalataya. Amen. At yun nga, sabi ko nga, ginawa niya ang halimbawa yung pananampalataya ni Abraham. Dapat tayo, kasi ang aral sa inyo, mga hintil na yan. So yun lang, mga kapatid, dagdag kayo. Amen. So, malino ng So, inaano ni Apostol Paul yung pananampalataya, mga kapatid, inuuna niya kasi iba yung sinusundan natin sa church. Bago tayo tumanggap sa bautismo, yung mga ganon, kailangan mapatatag muna yung pananampalataya natin. Kasi yun ang simula ng ating pagtanggap yung faith natin, mga kapatid. Kasi kung wala tayong pananampalataya, wala rin silbi yung pagsunod natin na sinasabi kung sabi sa Mark 16 na ang mabautisman at sumampalataya ay maliligtas, dapat ang hindi sumampalataya. So, ibig sabihin talaga, pangunahin yung pananampalataya, mga kapatid. Kasi yun talaga ang magdadala yung kung bakit natin ginanap yung mga bagay na inantos ng Panginoon ay dahil sa pananampalataya na meron tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. So, dito pinapatatag muna ni Paul yung pagtuturo ng pananampalataya kung gaano kahalaga, mga kapatid, sa mga kapatid natin sa Romans. Kasi alam ni Paul na kung magkaroon ng pananampalataya yung mga tao yun, ay madali na lamang silang sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ganon kahalaga yung pananampalataya na binabahagi ni Apostol Paul na nais niyang magkaroon ng mga tao doon, mga kapatid. Praise God. So, yun lang. Okay. Isa lang kantahin natin, tsaka huwag masyadong gabi kasi nagtatambol-tambol pa tayo. Tsaka ano dyan, bro? Malakas yung gitara. Malakas Pagdiyan yung- ka. Pagdiyan ka na. Bigyan na rin natin ng Lagyan natin itlog. soundproof. Oo, itlog nga. Lagyan natin ng itlog. Malabas din sila alim. Lagyan mo ng itlog, ha? Itlog ilagay mo, ha? Hindi, ngayon lang yan, baka nandyan siya. Nagkataon. Nareklamo Hindi, na sa ano talaga, malakas talaga yun dyan sa labas. Ako tinignan ko yan. Malakas talaga dyan. Malakas. Sabi siguro nilang ingay-ingay ng kabila. Araw-araw bigat. Ginagano kasi siyang basura. Napadaan siguro. Oo, baka napadaan. si kuya din nagsabi nung nakaraan, nakasabay ko siya sa elevator. Ano sabi niya? Maingay na tayo? Pahapiyaw ba na? Hindi kayo masyadong maingay. Ano sabi niya? Iba. Sinong kuya? Diyan sa kabila? Sinabihan ka? Ha? Oo, sa kanila. Talaga, sinabihan ka ganun? Okay, sabi ko, aga ako. Iba yun. Iba ano. Kasi sabi ko, maingay niya kanta. Oo, may kahulugan. Kakantahan, nagpupuri.
Kaya siguro, sinabi niya, punta ka ganyang oras. Gantong oras. Kasi alam nila yung oras na. Lalo Kaya- na kagabi, sobra tala ang ano natin. Kasi itong, di ba nagtatambol si Enoch dito sa Sila din naman sa sound nagsa-sounds din naman sila. Pero hindi gantong oras. Kasi ang oras natin, 10:30, 11. Iba natutulog na. Tulog na. Tulog ng mga tao. Sa bagay, tama din. Tayo na lang talaga mag-adjust. tayo kasi Respeto na lang din sa... sensitive sa kapaligiran. Lagyan No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy falls like the waves of the sea. Suffering children fall by your hand. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord, there is none like you, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ano nga po, Amang Banal. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Buhay ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Hallelujah, Lord. Sa mga oras na hindi namin nalalaman, Panginoon, kami babalik na, Panginoon. We are excited, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bago man mangyari ang mga bagay na yun, Panginoon. Lord, isama mo po ang aming mga kamag-anak, Panginoon. Sa iyong kaharian, Panginoon. Ligtas po ang lahat, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord. Ipapuhuli ang panahon, Panginoon. Para sa kanilang kaligtasan ng banal. Yan. Ikaw po ang gumawa ng paraan, Panginoon. Para sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Lord, wala na kami aksayahing panahon pa, Panginoon. Hindi na kami lumigoy pa, Panginoon. Kami, Lord, na magbiro pa sa aming paglilingkod sa Panginoon. Kundi, Lord, kami ay turuan mo kami, Panginoon, maging seryoso, O God. Hallelujah, Jesus. Turuan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Magligod sa iyo ng may katapatan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. We are for your kingdom, Panginoon. Hallelujah. Jesus, patatagin mo at palakasin mo palalo ang aming mga panampalataya, Panginoon. Hallelujah, Jesus, upang huwag kaming matinag o mayanig anumang uri ng atake ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang kalaban, O Diyos, ay hindi tumitigil, O God, sa amin, Panginoon. Kaya Lord, kung sa gayon man, O Diyos, kami rin po ay mas lalo magpainit ng aming mga panampalataya sa iyo. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, muli kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buong araw, God, na ito, Panginoon. Nakatapos kami ng buong araw, Panginoon, ang buong pag-iingat mo, God. Hallelujah, mahiwaga ang iyong pagkilos sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Ingatan mo ang aking asawa sa kanyang trabaho, Panginoon. Hallelujah. Maging sa akin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Iyong pagkilos kanina, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat ng marami, Panginoon. Maging kay Brother Franz, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa kanyang trabaho, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maging sa kanyang asawa at kanyang anak, Panginoon. Maging kanyang pamilya, O God. Salamat, Lord. Maging kay Brother Jason, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong proteksyon, Panginoon. Hallelujah. Sa labas, Panginoon. Kanyang pagtatrabaho, O God. Hallelujah. Panginoon, salamat, Lord. Sa pag-iingat mo, Panginoon. Maging sa kanyang mga anak sa Pilipinas. God, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah. Tinataas namin ang kanyang asawa, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang nakaalam ng kanyang sitwasyon ngayon, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus. Ang bumabara sa kanyang kidney, Panginoon. Stone, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, this is a small thing, Panginoon. Kumpara sa iyong kapangyarihan, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord. Anything can happen in your name. In the name of Jesus. Maging normal ulit, Panginoon. Hallelujah. Kanyang kidney, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, O God. Hila ka sa lahat, Panginoon. Miracle can happen on that
kind of sickness in Jesus' In name. Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Maging o Diyos sa aking kapatid na si Brother Jerry, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa kanyang trabaho. Yes, God. Panginoon, hallelujah. Salamat, Lord, sa kanyang mag-ina, Panginoon. Yes, God. Patuloy mong iniingatan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa katapatan ng aming kapatid na ito, Panginoon, na siyang kalakasan din naman namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Maging, O Diyos, king kapatid, Sister Rose, Panginoon. In Jesus' name, salamat, Lord, sa iyong pag-iingat, sa kanyang trabaho, Panginoon. Hallelujah. Proteksyon, O God, sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon, at karumihan sa paligid, Panginoon. Maging kay Chambi, Panginoon. Thank you, Lord, for your protection, O God. Hallelujah, Jesus. Continue, Lord, hallelujah, Panginoon, na ingatan mo ang batang ito, lalaki ito, Lord, na may pagkakilala at pagkatakot sa iyo ng mahal. Hallelujah, Jesus Christ, Panginoon, maging kay Sister Princess, Panginoon, analin mo God. Hallelujah, Panginoon, salamat, O Diyos, sa aming kapatid na ito, Panginoon, na patuloy mong binubuksan ang kanyang kaunawaan, Panginoon, ang kanyang puso, O God, sa mga bagay na malalalim, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na siyang naging karunungan niya, O God, at patuloy siya, Panginoon, na naglingkod sa iyo, O God, ang kanyang desire, ang kanyang puso, Panginoon, nalalaman mo po yun, O Diyos. Ano man ang plano mo sa kapatid namin ito, O God, para sa kaligtasan ng kanyang buong angkan, Panginoon. Hallelujah, Lord. You can use her, Panginoon. Hallelujah. Patatagin mo ang aming kapatid na ito. Panginoon, hallelujah. We do pray, O God, also sa kanyang anak, Panginoon, in Jesus' name, in the right time, Panginoon, you can open the heart, Panginoon, sa kaisipan ng kanyang anak, Panginoon, malayang makasunod sa iyong ebanghelyo, para rin naman sa kaligtasan, Panginoon, na kanyang, hallelujah, dinidesire ng aming kapatid na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat kay Enoch, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, sa protection mo, sa kalusugan ng aming anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah mo po, Lord, na gabayan ang batang ito, Panginoon. Natin may takot at pagtiwala sa iyo, Panginoon. Maging respeto. Magkaroon siya respeto sa kanyang mga magulang, Panginoon, at sa mga nakakatanda sa kanya. Lord, hallelujah. Sama na rin namin sa panalangin. Aming kapatid na Sister Cheryl, Sister Eileen, Sister Butik, Panginoon. Si Brother Jamar, O God. Hallelujah, Lord. Mga kapatid namin ito, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa lamang kami makakasumpong ng tunay na kasiguraduhan Yes, Lord. sa kapayapaan ng aming buhay, Panginoon. Dalangin na rin namin, O God, ang aming mga kapatid sa panambahan, Panginoon. Sa panampalataya, ang banal, Lord. Hallelujah. Ingatan mo po sila. Lord, ikaw na pong bahala magpapala sa kanila, Panginoon, tulad ng pagpapala mo sa amin. Banal. Hallelujah, Lord. Protektahan mo po. Patuloy, Panginoon, ang gawain ito, O God. Hallelujah. Ang tahanang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. That no one can break this, hallelujah, holy service, Panginoon. Yes, God. In the name Hallelujah, of Jesus, Jesus. Lord. Sino man ang mga nagbabadya, Panginoon, na i-destroy ang Yes, gawain God. ito, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Jesus. Ang gawa ng kaaway, Panginoon. Ang bulagin mo po, Yes, God. Panginoon. Hallelujah. O ganaw silang nakagawa ng kasamaan laban sa iyong gawain, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah, Jesus. Nawa, O Lord, maging blessing ang gawain ito sa building na ito, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Meron kang kaluluwa na tawagin, O God. Hallelujah. You can use this service, Panginoon. Yes, Lord. Ang Hallelujah. Bible study na ito ang banal. Hallelujah. Pagpalain mo, Lord. Lahat ng mga tao dito, maging aming haris, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. The Hallelujah. owner, Amen, maging mga Jesus. neighbor namin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ng pag-ibig at kapayapaan Amen, sa Lord. kanilang mga puso. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Bless our pastor, Joey, Amen, Panginoon. Lord. Bless namin siya na Hallelujah. naalis sa aming panalangin, bilang nanguna sa amin, Panginoon. Yes, God. Hallelujah, Lord. You can provide, Lord, anything what we need, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maging sa aming mga
mga pastors, Lord, na nagpapagal sa iyong ubasan, Panginoon, na kilala mo sila, Amang Banal. Lord, hallelujah. Your hands be upon them, Panginoon. Jesus. Lord, dalangin na rin po namin, O God, namin po kinututukan, Panginoon, ang aming Papa Jose, Panginoon, Yes, sa God. Pilipinas, O Hallelujah, God, Jesus. hallelujah, tigas na kanyang puso, Panginoon, hallelujah, Lord, wala siyang magawa, Panginoon, kapag ikaw na yung nagbukas, at nagpaunawa sa kanya, Panginoon, you can touch his heart and his mind, Panginoon, in the name of Jesus. We claim this hallelujah prayer, Panginoon. Yes, Mga Lord. sunod na araw, O God, hallelujah, tatanggapin ka Jesus. niya, Panginoong Yesus, na nag-iisang Diyos. Amen, Lord. Buhay, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, tunay na ikaw ay buhay sa amin. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Bless Hallelujah. all of our family in the Philippines, Yes, Panginoon. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And Lord, once again, O God, sa aking nalalapit na X-ray, Panginoon, this Yes, coming God. Hallelujah. Thursday, O God, muli, Panginoon, aking Hallelujah. itinataas sa iyo, Panginoon, Amen, ang Lord. Hallelujah, aking Jesus. X-ray, Panginoon, in Jesus' name, that Yes, God. everything Hallelujah, is fine, Panginoon, for me to Amen, fit to Lord. work again, Panginoon. Hallelujah, in this new blessing, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, maging ang Hallelujah, aking mga Jesus. kasamahan. Panginoon, pagpalain mo rin po sila, O God. God. Hallelujah, Bless us, Jesus. Lord. Hallelujah. Bless them also. Panginoon, Yes, God. nagilang Diyos sa buhay. Amang banal, hallelujah, Lord. Marami kami sasabihin pa, Panginoon. Ngunit, Lord, ang lahat ng mga yan, nalalaman mo na, Lord. Hallelujah. Yes, God. Jesus, Hallelujah. allow us now, Lord, to glorify your name. Jesus Christ, allow us, Lord, to magnify your name. Jesus, King of Kings, the Lord of Lords, we worship you. You alone, O God. Beside you, there is no other God. And hallelujah, Lord, walang ibang Diyos na aming sinasamba, kundi ikaw lamang, Panginoong Amen. Jesus. Amen. Lord, alalahanin mo palagi, Panginoon, ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Amen, Jesus. Thank you, Panginoon, Lord. hallelujah, dagdag mo kami sa kabanalan, Panginoon. Hallelujah, Lord, upang huwag masayang, Panginoon, ang aming pagpapagal sa Yes, iyo. God. Hallelujah, Jesus. Banal, napakabuti mo sa aming buhay. Panginoon, sa iyo ang papurihan, sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat. Hallelujah, Panginoon. Yes, The God. highest praises and worship is only to your name, Jesus Christ. We give you praise in the name of Jesus Hallelujah, Christ. Jesus. In Amen. Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Buhay ng